2 taon na ang lumipas mula nang mawala si Camille Villarosa. Pero para kay Leandro, parang kahapon lang na huli niyang nahawakan ang kamay ng asawa. Sa penthouse nila sa BGC, tahimik ang umaga. Masyadong tahimik. Ang mga kurtina'y kalahating nakabukas, pero kahit may araw sa labas, parang laging gabi sa loob ng bahay. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakasuot ng itim na polo na parang damit pang luksa kahit ordinaryong araw lang. Sa tabi ng kama, may maliit na mesa na hindi niya ginalaw simula nang mamatay si Camille. Naroon pa rin ang basong kristal na minsang pinag-inuman nila ng tsa at isang lumang bookmark na may sulat kamay, "Balik tayo rito pag may anak na tayo." Bumuntong hininga si Leandro at tinapik ang relo sa pulso. May charity gala sila ngayong gabi sa Makati. Isa na namang event na pilit na isinasaksak sa buhay niyang ayaw ng sumayaw sa mundo. "Sir, paalis na po tayo?" Maingat na tanong ni Kiko Malvar, ang driver niya. Nang bumaba siya sa lobby, may dalang payong si Kiko. Kahit maaraw, alam nitong kahit walang ulan, may bagyo palagi sa amo niya. Yun lang ang sagot ni Leandro. Sanay na ang lahat sa kaunting salita niya. Hindi siya galit, wala lang alaga siyang ibinibigay. Sa kotse, kahimik ulit. Ang musika, naka-off. Ang doorknob, hindi kinakalikot. Ang city lights, malayo sa mata niyang parang laging nakapingin sa nakaraan. Pagdating sa ballroom sa Makati, sinalubong siya ng mga ngiting pilit at mga mata na nag-iingat sa bawat galaw. Kilala siya bilang batang milyonaryo na biglang tumahimik matapos mamatayan ng asawa. Lumapit si Yvette Calderon, ang PR head ng Villarosa Group. Matangkad, matapang ang lakad, hawak ang tablet na parang baril. "Sir Leandro," sambit niya, professional na professional. "May short speech po tayo mamaya, 3 minutes lang. Baka po pwedeng at least mention ninyo yung scholarship program." Tumingin si Leandro sa kanya, hindi masungit pero malamig. "Yvette, wag mo pabulong na singit ni Attorney Roldan Simbulan na nakatayo sa likod niya. Kung ayaw niya, ayaw niya." Si Attorney Roldan ang family lawyer, matandang lalaki na hindi nagdadala ng drama sa boses, pero palaging may bigat ang salita. Nung nabubuhay pa si Camille, siya ang madalas na tumatawag kay Leandro para sa legal na bagay. Pero ngayon, parang counselor na rin siyang walang titulo. "Sir," ulit ni Yvette, mas pinaamo ang tono. Tahimik si Leandro saglit bago sumagot. "Saglit lang, ayoko nang mahaba." Napangiti si Yvette kahit halatang frustrated. "Copy sir, 3 minutes. Simple, mabait, ganon." Sa stage habang umiikot ang spotlight, parang ilaw lang yon na dumadaan sa katawan niya. Nagsalita siya ng maiksi, halos walang emosyon. Pero napansin ni Ato Roldan na kapag nababanggit ang salitang pamilya, humihigpit ang panga ni Leandro na parang may kinagat na alaala. Pagbaba niya ng stage, hinabol siya ni Ato Roldan sa gilid ng hall kung saan walang masyadong tao. "Leandro, anak." Mahina ngunit diretsong sabi nito, "Hanggang kailan mo dadalhin niyang mag-isa?" Hindi sumagot si Leandro agad. Ang tunog ng mga baso at halakhakan sa loob, parang malayong mundo. "Ate, okay lang ako." "Hindi ka okay." Hindi nagpabebe ang matanda. "Hindi ka masamang tao dahil buhay ka. Hindi kasalanan na huminga." Tumitig si Leandro sa sahig, para bang doon siya makakakita ng sagot. Pag huminga ako ng malalim, parang pinapalayo ko siya. Napabuntong hininga si Ate Roldan. "Camille ang punto ng mundo mo noon. Pero hindi ibig sabihin dapat huminto rin ang mundo mo dahil huminto ang sa kanya." Hindi na siya nakasagot. Sa halip, nagpaalam siya na uuwi na. Hindi na siya naghintay ng programa. Hindi na siya nagpa-picture. Parang may hinahabol siyang katahimikan. Sa biyahe pa uwi, bumangon ang isang alaala na matagal niyang tinutulak palayo. Tagaytay. Isang Sabado ng hapon, nasa lumang kubo sila ni Camille. Hawak niya ang 2 tasa ng kape, habang si Camille ay nasa veranda, nangingiting parang may daladalang araw. "Leo," tawag nito, "pa-cute, dito ka. Dito tayo titira balang araw." Napangiti si Leandro noon.
Bata pa ang mata at malambot ang boses. Bakit rito? Malayo sa inay, malayo sa problema. Tinapik ni Camille ang dibdib niya at pag may anak na tayo, dito siya tatakbo. Hindi sa kalsada. Sigurado ka bang hindi ka mabobore? Biro niya. Umiling si Camille at humawak sa braso niya. Kung kasama kita, kahit saan, hindi boring. Noong oras na yon, may isang taong nakatanaw sa malayo. Si Dario Villarosa, nakasandal sa sasakyan, halatang napilitan lang pumunta. Nakita niya ang lambingan, narinig ang tawa, at sa mata niya, hindi iyon pangarap. Kompetisyon iyon. Ang saya-saya ninyo. Bulong ni Dario nun sa sarili. Parang wala kayong problema. Dario, sigaw ni Leandro noon. Sinenyasan ang kapatid. Halika dito, kain tayo. Nagtaas lang ng kamay si Dario, pero hindi lumapit. Sa ngiti niya, may mga ngipin na hindi pantay sa loob. Inggit na unti-unting tumutubo. Pagbalik sa kasalukuyan, dumaan si Leandro sa lumang bahay ng pamilya nila sa San Juan para kumustahin si Lola Ising. Naroon si Pia Nena, matandang kasambahay na parang reyna sa bahay. Maingay maglakad pero malambot mag-alaga. Anak, kumain ka muna, bungad ni Tia Nena habang inaabutan siya ng mainit na arroz caldo. Puro ka trabaho, puro ka tahimik. Usok pa po ako, mabilis na sagot ni Leandro. Pumasok si Dario sa sala, amoy alak kahit tanghali pa lang. May hawak na susi ng kotse na hindi sa kanya. Oh, bumisita si Santo, parinig ni Dario. Dario, babala ni Tia Nena, wag ngayon. Pero hindi tumigil si Dario, wala na siyang oras sa pamilya. Noon pa yan, lalo na nung naputol siya, ngumisi. Nung namatay si Camille, parang may malamig na ubig na ibinuhos sa likod ni Leandro. Hindi siya sumagot, pero tumigas ang kamay niya sa gilid ng upuan. Kung hindi dahil sa kanya, baka buhay pa rin yung bata sana. Dagdag ni Dario, mas mababang tono pero mas matalim. Tumayo si Leandro ng dahan-dahan. Tahimik, pero ang hangin sa sala parang nawala. Ulitin mo nga, mahina niyang sabi. Natigilan si Dario sa tingin ng kapatid. Hindi yung galit na sumisigaw. Galit yon na matagal lang nakakulong. Wala akong sinabi. Paatras na sagot ni Dario. Si Tia Nena, nanginginig na, hinawakan si Leandro sa braso. Anak, tama na. Huwag mong patulan. Masakit lang yan kasi. Hindi niya alam paano magruksa. Hindi umimik si Leandro. Kinuha niya ang coat niya at lumabas. Sa pinto, huminto siya sandali, hindi lumingon. Hindi mo kailangang magdusa para maging kapatid. Malamig niyang sambit. Kung wala kang mabuting sasabihin tungkol sa kanya, manahimik ka. Lumabas siya at sumakay sa kotse. Iniwan ang bigat sa loob ng bahay. Kinagabihan, mag-isa siyang nagpunta sa Manila Memorial Park. Hindi pa anibersaryo, pero gusto niyang mauna. Gusto niyang maglakad sa pagitan ng mga puntod na tahimik na parang sila lang ni Camille ang nabubuhay sa lugar na ito. Sumalubong si Kuya Boyet, ang gravekeeper, bit-bit ang walis tingting. Sir Leo, bati nito, pamilyar na. Maaga po kayo ngayon. Tumamo si Leandro. Gusto ko lang mauna. Okay lang po yan. Natahimik si Boyet sandali bago magdagdag. Nagdadala po ba kayo ng bulaklak? Bukas na, sagot ni Leandro, sa mismong araw. Naglakad siya papunta sa puntod ni Camille. Malinis ang lapida, puting marmol, may nakaukit na simpleng pangalan at petsa. Umupo siya sa harap nito, parang batang napagod sa pagtakbo. Camille, bulong niya, tinatapik ang lapida na parang balikat. 2 taon na. Walang sagot, pero sa loob niya may rumaragasa. Hindi ko alam kung paano sumulong, amin niya sa hangin. Hindi ko alam kung tama bang huminga nang walang kasamang sakit. Tumingala siya sa langit na parang dumidilim kahit hindi pa gabi. Bukas ulit ako babalik, pangako niya, halos pabulong. Gusto ko lang sabihin, hindi pa rin kita nakakalimutan. Tumayo siyang may dalang bigat na hindi nabawasan, pero mas malinaw ang pakiramdam na may hinihintay siyang harapin sa mismong araw ng anibersaryo, isang bagay na hindi niya pa alam. Pero unti-unti nang lumalapit sa buhay niyang matagal nang nakatigil. Pag-uwi ni Leandro sa penthouse, hindi siya dumiretso sa kwarto. Nakatayo lang siya sa sala.
nakatitig sa malawak na salamin na nakaharap sa mga ilaw ng BGC. Dati, gustong-gusto ni Camille ang view na yon. Sinasabi niyang parang mga bituin sa lupa. Ngayon, para kay Leandro, para itong mga ilaw ng kalsadang hindi na niya alam kung saan papunta. Kumuha siya ng baso ng tubig sa kusina. Tahimik ang ref, tahimik ang microwave, tahimik pati ang mga pader. Nung buhay pa si Camille, kahit hindi sila nagsasalita, may ingay ng presensya. Ngayon, bawat tunog ng sariling hinga ni Leandro, parang pinapaalala na siya na lang ang natira. Sir, may dumating po na courier kanina. Sabi ni Micael Soriano, kinabukasan sa office. Ang personal assistant niya ay bata pa, masino, at takot na takot magkamali kapag tungkol na kay Camille ang usapan. Inabot ni Micael ang isang sobre na mukhang luma, parang matagal nang nakatago sa drawer. Hindi ko po alam kung sino nagpadala. Wala pong pangalan, wala pong return address. Binigat ang kamay ni Leandro habang tinatanggap ito. Hindi siya agad umupo. Binuksan niya sa gilid ng mesa. Parang may kinakatakutang pagsabog. Sa loob, may litrato. Si Camille, nakangiti, buntis, nakahawak sa tiyan. Sa likod ng larawan, may sulat kamay na pamilyar sa kanya. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Napahawak si Leandro sa gilid ng lamesa. Para siyang sinuntok ng alaala. Nangilid ang luha niya, pero hindi bumagsak. Parang ayaw niyang ipakita kahit sa sarili ang kahinaan. Micael, mahina niyang tawag. Opo sir, may alam ka ba rito? Umiling si Micael. Wala po, pero parang handwriting ni Ma'am Camille sir. Oo, tumango si Leandro. Pinipigilan ang panginginig sa boses. Pero anong pangako? Hindi sumagot si Micael. Wala ring masagot sa isip ni Leandro. Tinawagan niya agad si Attorney Roldan Simbulan. Attorney, may dumating na sulat mula yata kay Camille. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kabilang linya. Asan ka? Office. Hintayin mo ako. Huwag mong gagawin mag-isa yan. Pagdating ni Attorney Roldan, tahimik silang nagbasa sa loob ng conference room. Ang matanday nag-abot ng baso ng kape kay Leandro. Parang alam niyang lalamig ang loob nito. May taong gustong buksan ulit ang nakaraan, sabi ni Attorney Roldan. Kailangan nating malaman kung bakit ngayon. Clinic, bigla ang sabi ni Leandro. Yung pinagpanganakan niya. Pupuntahan natin. Hapon iyon nang dumating sila sa lumang maternity clinic sa Quezon City. Hindi ito yung mamahaling ospital na akala ng lahat doon siya nanganak. Dito pala, sa maliit na klinika na amoy disinfectant at lumang pader, dinala si Camille noong biglang lumala ang kondisyon. Sumalubong si Dr. Lisa Carion, nakasalamin, may edad at mukhang laging pagod sa konsensya. Sa tabi niya, si Nurse Ivy Ladrido na halatang kaba ang laman ng dibdib. Mr. Villarosa, mainat na bati ni Dr. Lisa. Matagal-tagal na rin. Doc, putol ni Leandro, diretso. Kailangan ko po makita yung records ni Camille. Lahat. Naglapat ng mga palad si Dr. Lisa sa mesa. Leandro, may mga record na nawala nung nagpalit kami ng storage. Lumang sistema pa yon. Hindi ko alam paano. Hindi po nawala, sabat ni Attorney Roldan. Mahinahon pero may diin. May pattern po ang pagkawala. Doc, lalo na kung specific ang file. Napatingin si Nurse Ivy sa sahig. Halos mabasag ang kamay niya sa pagkakakapit sa folder. Miss Ivy, lapit ni Leandro, dahan-dahan. Ikaw po yung duty nun, di ba? Napakurap si Ivy. Opo, sir. Anong nangyari nung gabi na yun? Huminga siya ng malalim. Sir, sinubukan po namin, pero bigla pong nagka-complication. Tapos umalis ako, sabi ni Leandro. Parang sinaksak ang sarili sa salita. Umalis ako para sa meeting. Bumalik ang gabing yon sa isip niya. Ang tawag ng assistant. Ang pirma na kailangan agad, ang pangakong sandali lang Camille, bago siya tumakbo palabas. Babalik ka pa agad? Mahina noon na tanong ni Camille sa kama. Pawis na pawis, pero nakangiti pa rin para sa kanya. Babalik ako, love, saglit lang to, para sa future natin. Hinalikan niya ang noo ni Camille. Para sa baby, ngumiti si Camille. Okay, basta bumalik ka, pero hindi siya nakabalik sa oras na yon. Pagdating niya, malamig na ang kamay ng asawa at wala na ang iyak ng batang pinapangarap nila. Tumirik ang mata ni Leandro
pabalik sa pasente. Kung hindi ako umalis, baka buhay pa siya. Nax, mahinang sabi ni Nurse Ivy, nanginginig. Sir, wag niyo pong sisiin sarili niyo. Hindi po kayo ang dahilan. Ibang nangyari noon. Napatingin si Leandro. Anong ibig mong sabihin? Pero biglang tumahimik si Ivy. Tumingin siya kay Dr. Liza na parang humihingi ng permiso o takot na takot magkamali. Leandro, singit ni Dr. Liza, mabilis. Hindi ito lugar para balikan ang lahat. Trust me, kung kaya kong ibalik si Camille, gagawin ko. Hindi na nagsalita si Leandro. Pero sa dibdib niya, may umuusbong na duda. Bakit sila takot? Kinagabihan, bumalik siya sa San Juan. Hindi para mag-away. Para lang huminga sa bahay na minsang tahanan nila ni Camille kapag gusto nilang tumakas sa city. Nasa kusina si Tia Nena, nagbabalat ng mangga. Hindi siya lumingon nang marinig ang paa ni Leandro. Pero alam niyang dumating ito. Anak, sabi niya, may pagkain sa mesa. Hindi sumagot si Leandro. Naupo siya at inilapag ang litrato at sulat sa harap ni Tia Nena. Napatigil ang matanda. Saan mo nakuha yan? May nagpadala, sagot ni Leandro. Tia, may pangako raw ako. Anong pangako? Namuti ang knuckles ni Tia Nena habang hawak ang larawan. Ay nao, Camille. Alam mo, taimtim na tanong ni Leandro. Matagal bago sumagot si Tia Nena, may mga bagay siyang hindi sinabi sa'yo kasi ayaw niyang masaktan o magulo. Anong bagay? Lumalim ang boses ni Leandro pero hindi galit, takot. Huminga si Tia Nena ng malalim, parang hinihigop lahat ng lakas mula sa hangin. Noong mga huling buwan niya, may tinutulungan siyang tao, babaeng buntis din, walang pamilya. Tahimik niyang sinusuportahan. Nanlaki ang mata ni Leandro. Buntis? Bakit hindi ko alam? Kasi ganun si Camille. Maraming sinasariling kabutihan. Sabi niya sa akin, Tia, wag niyo munang sabihin kay Leo. Saka na pag okay na lahat. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Leandro. Para saan? Umiling si Tia Nena. Hindi ko alam, anak. Ang sabi lang niya, may bata na kailangang protektahan. Para bang biglang lumamig ang buong kusina. Bumigat ang balikat ni Leandro. Hindi niya alam kung galit ba siya o nalilito. Bata, ulit niya. Anong kinalaman ng bata sa pangako ko? Hindi na nasagot ni Tia Nena. Nangingilid na lang ang luha niya habang pinipisil ang kamay ni Leandro. Sa labas ng pintana, may aninong dumaan sa gate. Hindi napansin ni Leandro. Pero si Dario, nakasandal sa kotse, narinig ang bawat salitang lumabas sa kusina. Ni kalimutan po aninong pumilid ng bata. Orviluan po yan. Bulong ni Dario sa sarili. May mapait na ngisi. Sa phone niya, nag-text si Rina. May nakuha ka na. Sumagot siya ng isang salita. Meron. At sa gitna ng katahimikan ng bahay, nagsimula ng gumalaw ang lihim na matagal nang nakabaon. Papalapit sa buhay ni Leandro kahit hindi pa niya alam kung gaano ito sasaktan o magliligtas. Hindi na natulog ng maayos si Leandro noong gabing iyon. Sa penthouse, paikot-ikot lang siya sa sala na parang may hinahanap na pintong hindi niya makita. Ang salitang bata na sinabi ni Tia Nena ay paulit-ulit na kumakaskas sa utak niya, kasabay ng sulat kamay ni Camille na parang bumubulong mula sa litrato. Kinabukasan, sumikat ang araw na parang wala lang, pero sa loob ni Leandro may bagyong buo na. Sir, schedule niyo po today? Tanong ni Mikael nang pumasok si Leandro sa office. Halata sa mukha ng assistant na gusto nitong pigilan ang amo sa kung anumang bigat ang dala niya. Cancel everything after lunch, sagot ni Leandro. Habang naglalakad papunta sa opisina niya. May pupuntahan tayo. San po, sir? Tumingin si Leandro sa bintana. Tila nagbibilang ng lakas ng loob. Sa Malabon, nagkibit balikat si Mikael pero hindi na nagtanong. Sanay na siyang kapag umabot na sa ganitong tono ang boses ni Leandro, ibig sabihin may sugat na gumagalaw. Nang makarating sila sa isang masikip na kalsada sa Malabon, ramdam agad ni Leandro ang bigat ng nakaraan. Dito lumaki si Camille bago siya naging Camille Villarosa na kilala sa paligid ng mga gala at foundation events. Dito siya dati tumatakbo papasok ng eskinita, dala ang tinapay para sa lola niyang may sore eyes,
At dito rin siya unang natutong tumawa kahit walang pera. Uminto ang kotse sa harap ng lumang bahay na kulay mint green. May pader na may lamat, may paso ng kumamela sa labas, at may amoy ng nilagang mais sa hangin. Mga bagay na parang alinlangan sa mundo niyang puro aircon at marble floors. Bago pa siya kumatok, may lumabas na matandang lalaki sa katabing bahay. Hawak ang tabo at basahan. Mapungay ang mata, halatang sanay sa chismis. "Hoy, sino kayo?" tanong nito. Nakataas ang kilay. "Visitor? Dito kayo sa bahay ni Mrs. Alonzo? Kaibigan namin ang dating nakatira rito," maingat na sagot ni Mikael. Umismid ang matanda. Si Camille. Ay Diyos ko, ang bait nun. Pero matagal na siyang wala, sa kabila na siya. Narinig ni Leandro ang pangalan ng asawa niya sa bibig ng estranghero. At parang may biglang humigpit sa dibdib niya. "Anak niya kayo?" Pahabil ni Mang Turo, mas lumalapit pa. Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, kumatok siya ng marahan sa pintuan. Bumukas ito at lumitaw ang isang babaeng halos kaedad lang ni Camille noong huling nakita niya tong buhay. Payat, simple ang ayos, naka-ponytail ang buhok, ngunit may mata na parang may kinikimkim na bagyo. "Mr. Villarosa?" Mahina niyang sabi. Parang hindi makapaniwalang siya nga. "Alonzo?" tanong ni Leandro. Agad na kinilala ang pangalan mula sa lumang notebook ni Camille na minsan niyang nakita sa drawer pero hindi niya binasa. Tumango ang babae. "Oo, pasok po kayo." Pumasok si Leandro sa maliit na sala. May mga larawan sa dingding. Luma, may kupas na frame. Sa isang sulok, may picture ni Camille kasama ang 3 babae sa college. Naka-uniform, nakangiting parang walang takot sa mundo. Isa doon si Maris. "Hindi ko po akalaing darating kayo," sabi ni Maris habang nag-aalok ng tubig. Nanginginig ang kamay niya habang inilalapag ang baso. "Hindi rin ako sigurado kung bakit ako nandito," tapat na sagot ni Leandro. "Pero may mga bagay akong nahanap at may mga bagay na sinabi sa akin si Tia Nena." Huminga ng malalim si Maris. "Alam ko, matagal ko rin pong gustong kausapin kayo, pero natakot ako." "Natatakot sa akin?" tanong ni Leandro. Hindi mapanakit ang tono, bagkus naguguluhan. "Natatakot po sa magiging epekto," sagot ni Maris. "At sa mga taong ayaw malaman nyo." Napatigil si Leandro. "May mga taong ayaw kong malaman ang alin." Hindi agad sumagot si Maris. Umupo siya sa tapat ni Leandro, parang haharap sa legal hearing kahit wala namang korte. "Camille, hindi lang siya mabait, Mr. Villarosa." Simula ni Maris, maingat ngunit diretsong tono. "Matapang din po at may kung anong pinoprotektahan siya noon." Sumandal si Leandro, napapikit sandali. May tinutulungan daw siyang buntis. "Totoo ba?" Tumango si Maris. "Oo, ako yung naghatid sa kanya. Nung unang beses. Hindi ko po alam lahat ng detalye. Pero kami ang nag-ayos nung tirahan sa Batangas." "Bakit sa Batangas?" tanong ni Leandro. Hindi mapigil ang boses na masyadong mababa. "Doon kasi tahimik," sabi ni Maris. "May maliit na paupahan si Camille roon na pinamana sa kanya ng tita niya. Doon niya dinala yung babae para walang makakita, lalo na sa pamilya niyo." Parang may tumusok na karayom sa utak ni Leandro sa salitang pamilya. Bigla niyang naalala si Dario, ang mapait na pangungutya, ang nagalit na hindi marunong humupa. "Anong pangalan ng babae?" tanong niya. Hinimas ni Maris ang palad niya. "Hindi ko po alam. Hindi niya sinabi sa akin. Ang alam ko lang, natatakot siya noon. Parang may tinatakasan." Nung tinanong ko si Camille, sabi niya, "Maris, huwag mo nang pilitin. Ang importante, ligtas siya at yung bata." "Bata," ulit ni Leandro na parang lason at gamot sabay. "Bata na naman." "Opo." Nanginilid ang luha ni Maris. May dahilan po si Camille kung bakit itinago niya yon. Kahit sa inyo. Bumuka ang bibig ni Leandro, pero hindi siya agad nakapagsalita. Ang tanong ay parang elepante sa sala. Masyadong malaki para piliting itulak sa tabi. "May huling sinabi ba si Camille sa'yo bago siya mawala?" Mahinang tanong niya. Tumango si Maris at tila bumalik sa alaala. 2 weeks bago siya nananak, pumunta siya dito. Payat na po siya noon, pero pilit pa ring ngumiti. Sabi niya, "Maris, kung may mangyari man sa akin, siguraduhin mong may makakaalam na hindi ako nagsisisi na tumulong."
Hindi siya nagsisi. Bulong ni Leandro sa sarili. Hindi po. Tiningnan siya ni Maris ng direkta. At sabi rin niya, kung buhay ako bahala. Pero kung mawala ako, kailangan niyang makita si Leo sa tamang oras. Napapikit si Leandro. Ako? Hindi ko alam kung anong ibig nang sabihin, sir, sagot ni Maris. Pero ang malamig na totoo, may parte ng buhay ni Camille na sinarili niya para protektahan ng iba. Sa gilid, si Micael ay tahimik lang, pero ramdam ni Leandro ang paghinga niya na parang ayaw ring sumingit sa sagradong usapan. Biglang may kalabog sa labas. Si Mang Turo pala, nagwawalis, pero halatang nakikinig. Grabe talaga si Camille, bulong nito, hindi mapigilan. Sarap niya maging kapitbahay noon, tahimik pero grabing tumulong. Kaya pala minsan may dumarating na sasakyan na di namin kilala. Nanlaki ang mata ni Leandro, lumingon siya sa bintana. Anong sasakyan? Ay nako, wag mo na pansinin yan. Biglang singit ni Maris, halatang nataranta. Tumayo siya at isinara ang bintana. Mahilig lang mag-imbento si Mang Turo. Pero sa loob ni Leandro, may nabuksang pinto ng hinala. Sasakyan na di kilala? Sino ang bumibisita? Maris mahinahong sabi niya, kailangan ko pang malaman. Lahat. Tumango si Maris. Nanginginig. Handa po akong tumulong, sir. Basta pangako niyo sa akin na hindi niyo siya huhusgahan. Hindi na nakagalaw ang dila ni Leandro. Sa halip, tumitig siya sa liprato ni Camille sa dingding. Yung nakangiting tila alam na ang darating. Wala akong karapatang husgahan si Camille. Mahina niyang sagot. Ako ang may maraming hindi nagawa. Saglit na katahimikan ang bumalot sa sala. Ngunit sa labas, may isang aninong muling dumaan sa gate. Si Dario, nakasumbrero. Kasama si Rina sa sasakyan sa kanto. Hindi sila pumasok. Hindi pa. Pero kita nila si Leandro mula sa distansya at kita rin nila ang babaeng kausap niya. Ngumisi si Dario habang pinapatakbo ng dahan-dahan ng kotse. Yan na yon, bulong niya kay Rina. Diyan ko sisimulan. At anong gagawin natin? Anong ni Rina, matalim ang mata. Susundan natin, malamig na sagot ni Dario. Kung may bata sa usapan, may pera sa dulo niyan. Sa loob ng bahay walang kaalam-alam si Leandro na hindi lang alaala ni Camille ang hinahabol niya mula sa araw na iyon. May mga taong buhay na rin ang gustong magdikta kung paano bubukas ang lihim na itinago ng asawa niya. Magaan ang hangin ng araw na iyon, pero hindi iyon napansin ni Leandro. Maaga siyang nagising na parabang may alarm sa loob ng dibdib niya na walang tigil tumunog. Anibersaryo ngayon ng pagkamatay ni Camille. 2 taon, pero sa pakiramdam niya, walang lumipas. Nakatayo siya sa harap ng closet, ilang minuto ring nakatingin sa mga damit na parabang lahat ay mali. Sa huli, pumili siya ng simpleng puting polo at itim na slacks. Parang ayaw niyang suotin ang bigat sa labas, kahit dala niya naman sa loob. Sa kusina, tahimik na nagtitimpla ng kape si Micael. Halata sa mukha ng assistant na gusto niyang magbiro para gumaan ang umaga. Pero hindi niya magawa. Sir, mahina niyan sabi. Yung lilis po nasa kotse na. Fresh po galing sa Tagaytay supplier. Kumango si Leandro. Salamat. Gusto niyo po bang samahan ko kayo? Saglit siyang hindi sumagot. Hindi dahil ayaw niya kay Micael, kundi dahil kahit sino pa ang kasama, ramdam pa rin niyang mag-isa siya sa harap ng puntod. Okay lang, sa wakas ay sabi niya. Mag-isa muna ako. Okay po, sir. Nandito lang po ako sa office kung kailangan nyo. Nagbihis siya ng tahimik at habang nagpipinsa ng relo, napahinto siya sa isang drawer. Hindi niya alam kung bakit, pero binuksan niya. Sa loob, naroon ang lumang singsing ni Camille na hindi niya naibalik sa kamay nito dahil sa gulo at pagkalito noon. Kinuha niya, pinisil, saka inilagay sa bulsa. Parang may gusto siyang isama sa pagpunta, isang piraso ng nakaraan para hindi siya lubusang malunod. Paglabas niya ng penthouse, naghihintay na si Kiko sa lobby, nakasandal sa kotse. Good morning po sir, bati ni Kiko. Maingat. Diretso po tayo sa memorial? Oo. Habang bumabagtas sila sa EDSA, sabay-sabay na nagmamadali ang mga tao sa umaga. May nagbebenta ng taho sa tabi ng flyover. May bus na punong-puno. May mga batang uniform na tumatawid. Lahat may pupuntahan. Lahat may buhay na tinatakbo.
Si Leandro parang nakasakay sa kotse na walang destinasyon kundi isang lapida. Nang pumasok sila sa Manila Memorial Park, bumagal ang kotse. Ang mga punong akasya sa gilid ay parang mga bantay na alam ang mga kwento ng lahat ng dumadaan. Huminto si Leandro sa harap ng Mausoleum Row at bumaba, hawak ang buke ng puting lilis. Sa may gate ng section, sinalubong siya ni Kuya Boyet. Nakaunipormeng luma pero malinis. May walis sa balikat. Sir Leo, bati nito, mas malambing kaysa kahapon. Happy anibersaryo po. Alam kong hindi magandang term, pero alam niyo na po. Mumiti si Leandro ng bahagya. Pilit pero totoo, sa sukdulang liit. Salamat Boyet. Tahimik po dyan sa puntod ni Ma'am Camille. Nilinis ko na kahapon. Pero, napatingin si Boyet sa paligid na parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Pero ano? Tanong ni Leandro. Wala naman po. Mabilis na bawi ni Boyet. Basta kung may kailangan po kayo, nandito lang ako. Tumango si Leandro at naglakad na. Habang papalapit siya sa puntod, may kakaibang tunog siyang narinig. Hindi hangin, hindi yabag, yung tunog ng pag-iyak na pilit tinatakpan ng kamay. Huminto siya sa pagitan ng dalawang lapida. Napakunot noo, mas lumakas ang hikbi at doon niya nakita. May babae sa gilid ng puntod ni Camille. Nakaluhod, nakayuko, yakap ang isang maliit na batang lalaki. Ang babae nakakupas na blue blouse, basa ang muka sa luha. Ang bata na may nakasuot ng simpleng t-shirt na may cartoon print, nanginginig ang balikat sa hagulgol. Pareho silang nakadikit sa lapida na parang iyon na lang ang sandalan nila. Parang may hinampas na bakal ang dibdib ni Leandro. Napigilan niya ang paghinga. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi alam kung galit ba siya o natatakot lumapit. Excuse me, mahinahon niyang tawag. Hindi agad lumingon ang babae. Masinigpitan lang niya ang yakap sa bata. Parang takot na may biglang aagaw. Ma'am, ulit ni Leandro, mas malapit na. Bakit kayo nandito? Dahan-dahan umangat ang mukha ng babae. Mapupula ang mata, malalim ang eye bags na parang ilang gabing walang tulog. Nang makita niya si Leandro, halatang kinilala niya agad kung sino siya. Parang matagal na siyang naghahanda sa eksenang ito. Sir, kayo po si Leandro Villarosa? Nanginginig na tanong niya. Napatigil si Leandro. Oo, ako. Sino kayo? Tumayo ang babae ng mabagal, pero halatang nanghihina. Hawak pa rin niya ang bata sa balikat. Ako po si Selena Rosales, sabi niya. Halos di marinig sa pagitan ng luha. At ito po si Noah. Ang bata ay umiyak ng mas malakas at biglang humiwalay sa yakap ni Selena. Tumakbo papalapit sa lapida. Inakap niya ang marmol na parang tao. Mama Camille! Sigaw ng bata, puno ng sakit na hindi pang bata. Bakit po kayo umalis? Sabi niyo po babalikan niyo kami. Nanlambot ang tuhod ni Leandro. Hindi siya nakagalaw. Sa pangalan pa lang, Noah, parang may pinto sa utak niya na nagbukas ng bigla. Anong sinabi niya? Mahina niyang tanong kay Selena. Huminga si Selena na parang lulubog sa lupa. Sir, pasensya na po. Hindi ko po alam kung paano o sisimulan. Sumingit ang hangin sa pagitan nila, mabigat at malamig. Sa di kalayuan, napahinto si Aling Cora, tindera ng kandila. Kunwari nag-aayos ng paninda pero halatang nakikinig. Si Kuya Boyet naman ay nakatanaw mula sa kanto ng daanan, parang handang tumakbo sakali mang may gulo. Selena, ulit ni Leandro, mas mahinahon pero nanginginig. Bakit kayo nandito sa puntod ng asawa ko? Pumikit si Selena dahil siya lang po ang kilala kong mabuting tao na hindi kami tinakbuhan. Namilog ang mata ni Leandro. Kami? Tumango si Selena, napapahikbi ulit. Sir, 2 taon na rin po simula nung tinulungan kami ni Ma'am Camille. Buntis po ako noon, walang pamilya, walang mapuntahan. Siya po ang nagpa-check up sa akin. Siya po ang naghanap ng maliit na matutuluyan sa Batangas. Siya po ang nagbigay sa akin ng pag-asa na may mabubuhay pa para sa anak ko. Bumigat ang kamay ni Leandro sa hawak niyang lilis. Parang biglang may humihila pababa. Bakit hindi ko alam to? Halos pabulong niyang tanong, hindi kay Selena kundi sa hangin.
sa lapida, sa alaala ni Camille. Hindi po namin sinasadya, sir, mabilis na sabi ni Selena. Ayaw po ni Ma'am Camille na madamay kayo. Ayaw niyang maging komplikado. Pero bago po siya mawala, sabi niya sa akin, kung masama ang mangyari, hanapin mo si Leo. Bakit? Tanong ni Leandro, halos paos. Tumingin si Selena sa lapida, saka sa kanya. Tasi po, nangako siya. Nangako? Opo. Pinahid ni Selena ang luha niya. Sabi niya, Selena, kung bukas ka pa rin sa mundo, tutulungan kita at ang anak mo. Hindi para maging utang na loob, para lang hindi kayo mawala. Napatingin si Leandro kay Noah. Ang batay nakayakap pa rin sa lapida. Umiyak na parang inuubos ang lahat ng lungkot sa maliit niyang katawan. Ma'am Camille, sinabi niya sa bata na siya si Mama Camille? Tanong ni Leandro ng dahan-dahan. Umiling si Selena. Hindi po siya mama niya. Sa dami po ng beses na dinalaw niya kami, sa dami ng days na siya ang kasama namin. Ganun na po ang pagtawag ni Noah sa kanya, hindi ko po kayang pigilan. Kasi totoo po yun, siya yung nag-alaga sa amin nung wala kaming iba. Parang nagdilim ang paligid kahit maliwanag ang araw. Sa loob ni Leandro, may halong kirot at pagkamangha. Ito pala ang ginawa mo, Camille, habang ako abala sa mundo ko. Lumapit siya sa bata, dahan-dahan na parang takot mabasag ang sandaling iyon. Noah, tawag niya, mahinahon, halos pabulong. Lumingon ang bata, luhaan, nanginginig ang labi. Kayo po si Tito Leo? Napatigil si Leandro. Sinong nagsabi sa'yo? Sabi ni Mama Camille. Sagot ng bata, singhot ng singhot, may Tito Leo daw po na mabait. Na pag nakita ko po, hindi niya kami papabayaan. Hindi na napigilan ni Leandro ang luha niya. Hindi siya umiyak ng malakas, pero may patak na bimagsak sa gilid ng pisngi niya, diretso sa lupa. Sa likod, narinig niya ang mabilis na yabag ng takong. Paglingon niya, si Yvette yun. Dumating pa lang may dalang folder. Halatang hinahabol siya para sa media schedule. Pero nang makita nito ang eksena, natigilan siya, napahawak sa dibdib. Sir Leo, ano to? Mahina niyang tanong, parang natatakot mabasag ang katahimikan. Hindi sumagot si Leandro agad. Tumitig lang siya kay Selena at Noah, saka sa lapida ni Camille. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon, parang hindi lang lumbay ang bumisita sa puntod ngayong araw. May sagot na unti-unting lumilitaw at may buhay na tahimik na inilapit ni Camille sa kanya. Kahit wala na siya, hindi na nagtagal sa puntod si Leandro. Nang makita niyang nanginginig si Selena at halos mapatid ang paghinga ni Noah sa sobrang iyak, bigla siyang nakaramdam ng responsibilidad na hindi niya maintindihan kung saan nanggaling. Lumapit siya kay Yvette na nakatayo pa rin sa gilid na parang estatwang natulala. Yvette, pahingi ng favor. Mahina niyang sabi, pilit pinapakalma ang boses kahit nanginginig ang dibdib. Kunin mo yung kotse. Dadalhin ko muna sila sa mas maayos na lugar. Sir, media team. Nagsimula si Yvette. Pero nang tumingin siya kay Noah na basang-basa ang mukha, naputol ang dila niya. Okay, sige, ako na bahala. Naglakad si Leandro pabalik kay Selena at Noah. Si Selena ay nakayuko pa rin, hawak ang panyo pero basa na rin ito ng luha. Si Noah hawak ang gilid ng lapida, tila ayaw bumitaw. Noah, mahinahong tawag ni Leandro, yumuko sa level ng bata. Mainit dito, tara muna tayo sa loob ng kotse. Ha? Tumingin ang bata sa kanya. Parang nagsusukat kung totoo ba siyang ligtas. Kayo po ba? Kayo po yung sinasabi ni Mama Camille. Tumango si Leandro. Halos hindi makapagsalita. Oo, ako si Leo. Biglang napahikbi ulit si Noah. Pero sa pagkakataong ito, parang hindi na puro sakit. Parang may halong pagkapit. Hinawakan niya ang kamay ni Leandro. O okay po, sabi ng bata, singhot ng singhot. Basta po, huwag niyo po kami aalisan. Parang may gumuhit na sugat sa dibdib ni Leandro sa simpleng pakiusap na iyon. Hindi siya sanay na may batang umaasa sa kanya, lalo na sa ganitong paraan. Samantala lumapit si Selena, nanginginig. Sir, pasensya na po talaga. Kung gusto niyo po kaming paalisin, huwag muna, putol ni Leandro. Hindi matigas kundi mahinahon. Hindi ko pa alam ang buong kwento, pero ayokong ngayong iwan dito. Napatitig si Selena sa kanya. Parang hindi sanay makarinig ng ganung tono mula sa isang taong tulad niya. Sumakay sila sa kotse ni Yvette. Sa loob tahimik si Noah.
nakasandal sa balikat ni Selena, pero nakasilip sa bintana. Si Selena naman parang gustong magsalita pero natatakot umiyak ulit. May alam akong kafe sa Parañaque na walang masyadong tao. Sabi ni Leandro habang nagpapatakbo si Kiko. Pwede tayo doon. Salamat po, halos pabulong na sagot ni Selena. Sa isang maliit na kafe malapit sa isang lumang chapel sa Parañaque sila tumigil. Hindi ito sosyal. Simple lang, may kahoy na mesa, may mga halaman sa sulok, at may tahimik na jazz sa background. Sakto para sa mga usapang ayaw marinig ng iba. Pagpasok nila, sinalubong sila ng barista na may malambot na boses. Good afternoon po. Table for 3? 4, sagot ni Leandro sabay lingon kay Yvette. Nakakarating lang din. Pawis ang noo dahil hinabol sila. She's with us. Tumango si Yvette pero halatang nag-iingat sa magiging papel niya dito. Sir, I'll just sit quietly. Umupo sila sa malayong mesa. Si Leandro ang umorder ng mainit na tsaa para kay Selena at hot chocolate para kay Noah. Nang dumating ang inumin, si Noah ay kumapit sa tasa na parang unang beses makatikim ng ganon. Hindi siya agad uminom. Tinitigan muna niya si Leandro na parang nag-aabang ng pahintulot. Okay lang Noah, sabi ni Leandro. Inumin mo. Mainit pero masarap. Tumango ang bata at dahan-dahang sumipsip. Natuwa ang barista sa kanya, mumiti at nagbigay ng maliit na cookie. Para sa'yo ha, sabi nito. Pagod ka na siguro. Salamat po, mahina pero magalang na sagot ni Noah. Napangiti ng kaunti si Selena, tapos para bang nabuksan ang gripo ng damdamin sa kanya. Sir Leandro, simula niya, nanginginig ang kamay sa tasa. Hindi ko po alam kung paano ko ihaharap to sa inyo. Pero kailangan niyo pong malaman kung bakit kami napadpad sa puntod. Tumango si Leandro. Makinig ako. Huminga si Selena ng malalim. Parang humahakot ng lakas mula sa matagal na gutom. 7 taon na po ang nakalipas. Sabi niya. Probinsyana po ako, galing Albay. Nagtatrabaho ako noon sa isang maliit na factory sa Laguna. Doon ko nakilala yung ama ni Noah. Napatingin siya sa anak. Parang takot marinig nito ang susunod. Hindi po siya mabuting tao, sir. Pag nalasing, nananakit. Tapos nung malaman niyang buntis ako, iniwan niya ako. Sinabi niyang hindi niya bata yun. Nanlamig ang panga ni Leandro. Bakit hindi ka lumapit sa pamilya mo? Wala na po akong pamilya, sagot ni Selena. Naulila ako sa bagyo, kaya nung malapit na akong manganak, wala akong mapuntahan. Sa totoo lang, sir, muntik na akong sumuko. Tahimik si Yvette sa tabi, pero namumuo ang luha sa mata niya. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng kwento, pero hindi rin siya manhid. Nung isang gabi, pagpapatuli ni Selena, nagpunta ako sa simbahan sa Batangas. Umiiyak ako doon, walang alam kung anong gagawin. Doon po ako nakita ni Ma'am Camille. Napatigil si Leandro. Sa simbahan? Opo, tumango si Selena. Akala ko po may lalapit na manghuhusga. Pero siya po umupo lang katabi ko. Sabi niya, kumusta ka? Bumalik sa alaala ni Selena ang boses ni Camille. Malambot pero matatag. Buntis ka? Tanong niya. Tumango ako, tapos sinabi niya, may baby ka na kailangang mabuhay. At may ikaw na kailangang mabuhay din. Napapikit si Leandro. Sa isip niya, nakita niya si Camille. Ganun na ganun nga ito. Tahimik pero hindi marunong lumingon sa taong nasasaktan. Pinagamot niya po ako, sabi ni Selena. Tinuruan niya akong hindi matakot. Siya po ang nagbayad sa check-ups ko. Siya po ang naghanap ng maliit na matutuluyan para sa akin sa Batangas City. Ayaw niya pong may makaalam. Sabi niya mas mabuti raw po na tahimik. Bakit tahimik hindi mapigil ni Leandro? Hindi ko po alam noon, sagot ni Selena. Pero ang sabi niya, may mga bagay na mas ligtas kapag hindi pinapaingay. Sumandal si Leandro, parang nasasakal sa dami ng emosyon. Sir, dagdag ni Selena, nangingilid ulit ang luha. Minahal po ni Noah si Ma'am Camille. Kasi siya lang ang nandyan tuwing wala akong lakas. Tinatawag niya po siyang Mama Camille, hindi dahil pinilit ko, kundi dahil si Ma'am Camille po ang nagparamdam sa kanya na may pamilya pa rin siya. Tahimik si Noah, nakikinig. Hindi siya umiiyak ngayon, pero ang mata niya ay malalim. Parang bata na maagang tumanda.
Bago siya mawala, biglang hina ni Selena. Pumunta siya sa amin. Gabi po yon. Naka-hospital gown na siya kasi galing daw siya sa check-up. Pero naglakad pa rin siya papunta sa maliit naming bahay. Napasinghap si Leandro. Kailan? Siguro po ilang araw bago siya nanganak, sagot ni Selena. Doon po niya ako hinawakan sa kamay. Sabi niya, Selena, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa mga susunod na araw. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita iiwan. Kung hindi man ako, si Leo. Napakapit si Leandro sa gilid ng mesa. Ako? Opo. Tumango si Selena. Sabi niya, kapag wala na ako, hanapin mo siya. Sabihin mong mahal niya ang dapat mahalin. At sabihin mong hindi ka nag-iisa. Parang sinaksak ang puso ni Leandro sa salitang iyon. Mahal niya ang dapat mahalin. Anong ibig sabihin noon? May iniwan ba siyang kahit anong patunay? Tanong ni Leandro, mas mahina na. Dahan-dahang kinuha ni Selena ang pendant mula sa leeg niya. Luma na, pero makintab pa rin sa gitna. May ukit sa likod. Binigay niya po ito sa akin, sabi ni Selena. Sabi niya, pag dumating ang araw na kailangan mo ng tulong, ipakita mo ito kay Leo. Kinuha ni Leandro ang pendant. Nang makita niya ang ukit na L plus C, para siyang binuhusan ng apoy at yelo sabay. Pendant ni Camille. Yung hinahanap niya noon na akala niya nawala sa ospital. Hindi mo ito ninakaw, pabulong niyang sabi. Hindi tanong kundi pagkilalang natatakot pa rin sa katotohanan. Umiling si Selena. Hindi po, sir. Hindi ko po kayang gawin yon. Iningatan ko po kasi parang dala ko siya. Napatungo si Leandro. Nanginginig ang balikat. Tahimik siyang umiyak. Hindi na tinatago. Sa harap ng dalawang taong halos hindi niya kilala. Nabasad ang pader na 2 taon niyang ipinayo. Bakit hindi mo ako hinanap noon? Tanong niya matapos ang ilang sandali. Hinahanap ko po kayo, sagot ni Selena. Pero may mga taong nananakot sa amin. May gustong agawin yung maliit na lupang minana ko sa Batangas at sinasabi nilang may koneksyon kayo. Natakot po ako na baka pag lumapit ako, mas mapahamak kami. Hindi na nakapagpigil si Yvette. Sinong mga taong yan? Tanong niya. PR mode pero may tunay na galit. Umiling si Selena pero palagi po silang sumusulpot. Kaya kahapon sa puntod na lang po ako tumakbo. Kasi doon ko huling naramdaman na ligtas kami. Tahimik ulit ang mesa. Sa labas ng kafe, may 2 aninong nakaparada sa kabilang kanto. Si Dario at si Rina. Nakakap si Dario, nakababa ang bintana, nakatingin sa loob. Kitang-kita mo? Bulong ni Dario. Sagot ni Rina, kumikislap ang mata. May bata nga at yung babae may hawak na kung anong pendant. Gumisi si Dario, malamig na malamig. So totoo yung sinabi ni Tia Nena. May bata sa kwento ni Camille. Anong balak mo? Tanong ni Rina. Gagamitin ko yan. Sagot ni Dario. Kung may pangako si Camille na binabaon sa lupa, ako ang maghuhukay para may mapala. Sa loob, walang kaalam-alam si Leandro na habang nabubuo ang bagong tanong sa puso niya, may isa ring pusong puno ng inggit ang naghahanda ng gawing armas ang pag-asa ng isang bata. Hindi umalis sa isip ni Leandro ang mga huling sinabi ni Selena. Pagkababa nila sa cafe, parang may bagong bigat sa hangin. Hindi na lang ito tungkol sa pagsisisi sa asawa, kundi tungkol sa buhay na iniwan nitong nakatali sa pangako niya. Sa biyahe pa uwi, si Noah ay napatulog sa likod ng kotse, nakasandal sa balikat ni Selena. Hawak pa rin ang maliit na cookie na hindi niya naubos. Si Selena namay tahimik, pero halatang binabantayan ang bawat liko ng daan. Parang may inaasahang susunod sa kanila. Sir, sa penthouse po ba sila dadalhin? Tanong ni Kiko sa rearview mirror. Huminga si Leandro. Hindi pa. Sa ngayon, ihahatid muna natin sila sa apartment na ginagamitang ng foundation. Mas ligtas dun. Tumango si Kiko. Si Yvette, nasa passenger seat, tahimik lang. Pero ilang beses siyang palihim na tumingin kay Leandro, na para bang gusto niyang sabihin, handa ka na ba sa gulo? Pero alam niyang walang tamang oras sa ganitong araw. Pagdating sa maliit pero maayos na apartment sa Quezon City, isang unit na dati temporary housing ng scholarship program, si Leandro mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanila.
May simpleng sofa, maliit na kusina at 2 kwarto. Hindi ito marangya, pero malinis at may katahimikang hindi nakakapanikip. Dito muna kayo, sabi ni Leandro kay Selena. May guard sa baba at kilala ng foundation staff tong lugar. Walang dapat makapasok na hindi namin pinapayagan. Naluha si Selena. Sir, sobra po akong hindi ko po alam paano magpapasalamat. Huwag kang magpasalamat na parang utang. Mabilis na sagot ni Leandro. Hindi siya nang iinsulto, bagkus pinapawi ang hiya. Tinulungan kayo ni Camille dahil gusto niya. At gusto kong sundan yon. Sinilip ni Noah ang kwarto sa kanan. May maliit na kama at lumang study table. Tito Leo, dito po ako matutulog. Oo, sagot ni Leandro. Pilit ngumiti. Gusto mo ba? Tumango ang bata, sabay tawa ng kaunti. May bintana po. Kita ko po yung mga ilaw sa labas. Gusto mo ng ilaw? Tanong ni Leandro. Opo, mabilis. Kasi parang sa kwento ni Mama Camille. Sabi niya, ang ilaw daw po sa gabi, tanda na may tao pa ring gising para sa'yo. Parang may kumurot sa dibdib ni Leandro. Nilunok niya ang bukol sa lalamunan at hinaplos ang ulo ng bata. Sige Noah, dito ka muna. Magpapadala ako ng mga gamit mo bukas. Pagkatapos nilang laayos, lumabas si Leandro kasama si Yvette at Micael. Sir, halos papulong na sabi ni Yvette sa hallway. Kailangan po nating maingat. Kapag lumabas to sa media, medyo magulo. Mas magulo kung pababayaan ko sila, sagot ni Leandro. Ayoko na ng palusot. Tumango si Yvette at sa unang pagkakataon mula nang maging PR head siya, nakita niyang hindi na lang siya boss na kailangan protektahan sa kamera. Tao na siya ngayong kailangang protektahan sa sarili niyang mga desisyon. Okay, sabi niya. So plano, low profile. At kung may nagbabantang tao, we move fast. Unahin natin ang legal, singit ni Micael. Dapat malaman natin sino yung gumugulo sa Batangas. Tinawagan ko na si ating Roldan, sabi ni Leandro. Magkita kami bukas. Kinabukasan sa opisina, maaga pa lang ay nandoon na si ating Roldan. Naka-plain shirt lang at dala ang lumang brown envelope. Leandro, bungad niya, pinacheck ko yung sinabi ni Selena tungkol sa lupa. May record? Tanong ni Leandro, diretso. Oo, binuksan ni ating. Roldan ang envelope at inilabas ang photocopies. May maliit siyang lupang minana sa lolo niya sa Batangas City. Pero may nag-file ng claim na hindi raw siya legal heir. At ang abogado ng kabilang side, kilala ko. Kilala mo? Tumango ang matanda. Kuha ng Villarosa Holdings dati. Pero ngayon, hawak ng kapatid mo. Parang may kumislap na kutsilyo sa hangin. Si Dario. Hindi ko pa masasabing siya mismo, pero hawak niya ang tao. Tumingin si Attorney Roldan sa kanya. Leo, kailangan mong maging handa. Kapag nalaman nilang nandito si Selena at Noah sa ilalim mo, gagamitin nila yan. Para saan? Para sa pera. Diretsong sagot ng matanda. At para saktan ka. Hindi na bago sa tainga ni Leandro ang pangalang Dario na may kasamang gulo. Pero ngayon, iba ang tama. Hindi na lang siya ang target. May bata na sa linya. Anong gagawin natin? Tanong ni Leandro. Unang-una, sabi ni Attorney Roldan, papuntahin natin si Selena sa Batangas para ayusin ang papeles. Pero hindi siya pupunta mag-isa. Tumango si Leandro. Sasama ako. Napabuntong hininga si Attorney Roldan. Alam kong sasama ka. Pero kailangan din nating paghandaan ang posibleng eskandalo sa pamilya. Lalabas si Dario. Hayaan mo siyang lumabas. Malamig na sagot ni Leandro. Hindi na ako tatakbo. Samantala, sa San Juan, ibang klaseng umaga rin ang bumungad kay Dario. Nakaupo siya sa sala, nakataas ang paa sa mesa, umiinom ng beer kahit 10:00 pa lang. Sa tabi niya, si Rina Pacheco, nakadress na parang pupunta sa telenovela audition. Nakatapat ang phone sa kanya na may open na camera app. Ang tagal mong sumunod kahapon, iritang sabi ni Rina. Pero worth it. Kita ko yung pendant. Hindi collectibles ang habol ko, sagot ni Dario. Nakangisi. Yung pendant, clue lang. Ang habol ko yung leverage. Nakakatawa ka. Umiling si Rina. Paano mo gagamitin yung bata? Publicity? Hindi muna. Sumandal si Dario. Ang unang gagawin natin, kunin yung lupa. Pag hawak ko na yon, hawak ko na rin sila. Paano kung lumaban si Selena? Tanong ni Rina. E di takutin. Simple lang sa bibig niya.
Alam mo namang madaling matakot yung mga walang pera. Pero may Leo na mayon, singit ni Rina, matalimang mata. Mas mahirap na. Nagbago ang ngiti ni Dario, naging mapait. Mas madaling pigain pag may puso na silang pinoprotektahan. Pumasok si Cap Noli Ferrer, barangay captain sa Batangas, na matagal nang hawak ni Dario sa utang at pabor. Nakapolo barong pa, pero halatang kinakabahan tuwing titingin kay Dario. Boss Dario, sabi ni Cap Noli, halos yumuko. Yung case sa lupa umuusad. Yung social worker na si Tess Pineda, nagtanong-tanong, parang pinupuntahan niya si Silena. Sumimangot si Dario. Tess Pineda? Opo, matino po yun. Nagdududa na bakit biglang may claim sa lupa. Tiningnan ni Rina si Dario. Ayusin mo siya, hayaan mo. Kumindat si Dario kay Cap Noli. Bigyan mo ng story. Sabihin mo si Silena may utang sa barangay. O di kaya may issue sa papers. Basta maging madumi ang tingin sa kanya. Oo, boss. Pag alis ni Cap Noli, mumisi si Dario at halatang may naaalala. Alam mo, Rina, kung buhay pa si Camille, hindi ako masyadong maghahabol ng ganito. Ha? Bakit bigla mong binanggit yun? Tanong ni Rina. Tumawa siya ng mababa. Kasi siya ang dahilan ng lahat ng to. Siya yung paborito. Siya yung dahilan kung bakit akala ni Leo may karapatan siyang maging maayos. Maging bida sa pamilya. Wala na siya, sabi ni Rina, malamig. So ikaw naman. Napatawa si Dario pero sa loob kumukulo ang inggit na hindi kailanman natuyo. Oo, ako na. Kinagabihan, dumating si Leandro sa Batangas kasama si Attorney Roldan, si Selena at si Noah. Sa pagpasok nila sa barangay hall, sinalubong sila ng social worker na si Tess Pineda. Petit na babae pero matapang ang indig. Ma'am Selena, bati niya tuwang-tuwa. Buti po at bumalik kayo. May mga taong nagtataka bakit biglang may nagkiklaim sa lupa nyo. Napatingin si Selena sa paligid. Tess, natatakot ako. Hinawakan ni Tess ang kamay niya. Huwag kang matakot. Andito ka na. At sino po sila? Si Mr. Leandro Villarosa, sagot ni Selena. Nanlaki ang mata ni Tess. Ah, kayo po pala. Narinig ko na po pangalan nyo. Salamat po sa pagpunta. Kailangan po namin ng witness at legal support. Kasi mukhang may koneksyon yung nagfa-file ng claim. Tahimik si Leandro. Sasabihin mo lang kung ano ang kailangan. Sa gilid, si Noah ay kumapit sa damit ni Leandro. Kita sa mata ng bata ang kaba, kahit hindi niya alam ang buong gulo. Sa di kalayuan, may nakaparadang SUV sa labas ng hall. Nakasilip si Dario sa bintana, kasama si Rina, nakangiting parang nanonood ng palabas na siya ang direktor. Dumating na sila. Bulong ni Dario, na yon magsisimula ang laro. At habang nag-uumpisa palang tayusin ni Leandro ang legal na problema ni Selena, nasa likod na ng eksena ang kapatid niyang handang gawing armas ang lahat. Lupa, pangalan at pati inosenteng bata para sirain ang pangakong iniwan ni Camille. Hindi alam ni Leandro kung bakit nanginginig ang hangin sa Batangas ng gabing iyon. Pero ramdam niya na may mali. Matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa barangay hall, pagpapaliwanag ni Attorney Roldan sa mga papel, paglalatag ni Tess Pineda ng social report, at paulit-ulit na tanong ng mga tao tungkol sa lupa. Napagdesisyonan nilang magpahinga muna sa lipa kung saan may piyesta kinabukasan. Doon na rin magpapalipas ng gabi sina Selena at Noah sa bahay ng pinsa ni Selena, si Ate Roxy Salonga, isang tindera ng kakanin na may maliit na sari-sari store malapit sa plaza. Sir Leo, pasensya na kung dito ngayon napadpad. Mahiyaing ngunit masayang sabi ni Ate Roxy habang inilalapag ang hapagkainan. Hindi man bongga, pero kahit papaano, may hapunan tayo. Huwag kang mag-alala, ate. Sagot ni Leandro, pilit na bumabalik sa normal na tono. Tama lang to, gusto ko ring makita yung totoong buhay sa labas ng opisina. Si Noah, kahit pagod ay hindi mapakali sa tuwa. Una niyang beses sa piyesta. Nakatayo siya sa bintana nakasilip sa mga banderitas at ilaw sa plaza. Sa tabi niya si Eliana Cruz, ang guro niya noong preschool sa Batangas City na nagkataong tagali pa rin at dumalaw nang marinig ang balitang andito si Noah. Bukas, Noah, may perya, sabi ni Miss Eliana. Nakangiti, may dalang maliit na bag ng mani. Pero dapat mag-ingat ka ha, madaming tao. Opo ma'am, masiglang sagot ni Noah. Lumapit siya kay Leandro.
at parang may dalang pangarap sa mata. Tito Leo, pwede po ba tayong magperya bukas? Napangiti si Leandro, bagamat may kirot pa rin sa dibdib. Oo naman, basta dikit ka sa akin. Tumango ang bata ng madiin. Parang iyon ang pinakamahalagang pangako sa mundo. Habang kumakain sila, tahimik si Selena. Halata sa mukha niya ang pagod at pag-aalala. Hindi niya sinasabi, pero ramdam ni Leandro kung gaano kabigat para sa kanya ang bumalik sa lugar na may gulong hinahabol sila. Selena, mahinang tawag ni Leandro nang mapansing nanginginig ang kamay niya sa kutsara. Okay ka lang? Sir, nag-alinlangan si Selena. May masamang pakiramdam lang po ako. Parang may nakamasid. Saglit na tumigil si Leandro sa pagngunya. Nakita mo? Umiling si Selena. Hindi po, pero ganito po yung pakiramdam ko bago kami takutin noon. Si Ate Roldan na nasa gilid ng mesa, nagbaba ng baso. Mag-ingat tayo. Kiko, double check ang paligid ha? Opo sir, sagot ni Kiko na parang batang scout. Lumabas siya sa harap ng bahay, lumingalinga sa kalsada. Sa di kalayuan, sa gilid ng plaza, nakaparada ang SUV na hindi halata kung hindi ka sanay tumingin sa dilim ng intensyon. Nasa loob si Dario, nakasombrero, nakasandal, tahimik na nakatingin sa bahay ni Ate Roxy. Sa tabi niya si Rina, naglalaro sa phone na parang wala lang. Ang cute no? Piyesta pa talaga, pabulong ni Rina. Mapangasar. Mas madaling mawala ang bata pag maraming tao. Hindi sumagot si Dario agad. Tinitigan niya ang ilaw ng plaza na nagkukulay dilaw sa mukha niya. Hindi ko gustong saktan yung bata, malamig niyang sabi sa watas. Pero kailangan kong ipakita kay Leo na wala siyang kontrol dito. Kontrol? Hindi mo ba gusto lang ng pera? Tanong ni Rina. Sumimangot si Dario. Pareho. Pag hawak ko ang bata, hawak ko si Leo. Pag hawak ko si Leo, hawak ko ang lahat. Gaano katagal mo kukunin? Hanggang pumirma siya. Tumingin siya kay Rina. May tao na ko sa loob. Tumawa si Rina ng mahina. Galing mo talaga panidesperado. Hindi ngumiti si Dario. Sa mata niya may gutom na hindi pera ang ugat. Gutom iyon na maging mas mahalaga kaysa sa alaala ni Camille. Kinabukasan, bumuhos ang tao sa plaza. May marching band, may majorette, may tindahan ng cotton candy at balot. Ang amoy ng barbecue at bibingka parang kumakapit sa hangin. Masaya si Noah, suot ang bagong cap na binili ni Leandro sa tindahan ni Ate Roxy. Dito Noah, halak ka ha? Paalala ni Selena habang papasok sila sa perya. Opo, mama, sangat ni Noah. Pero halatang ang mata niya ay sa Ferris wheel na. Sir Leo, singit ni Miss Eliana. Ako na po bahala kay Noah sa rides kung gusto niyo pong magpahinga muna. Hindi, agad na sagot ni Leandro. Pero hindi ito matigas. Kasama ko siya. Naglakad sila sa gitna ng crowd. Si Tess Pineda ay sumama rin. Dala ang maliit na sling bag na puno ng papeles. Parang hindi kayang iwan ng trabaho kahit piyesta. Ay, ang saya ng bata, sabi ni Tess sa tabi ni Selena. Pero be careful talaga. Madami rin talagang loko dito pag fiesta. Tumango si Selena. Nanginginig ang lip. Opo, sumakay silang lahat sa carousel. Si Noah, unang beses napasigaw sa tuwa. Si Leandro ay nakaupo sa tabi. Nakangiti ng bahagya. At sa sandaling iyon, hindi niya namalayang may bahagi ng puso niya na unti-unting lumalambot. Pero sa oras na bumaba sila, nang mag-request si Noah bumili ng popcorn sa ibang stall, pumayag si Leandro. Sandali lang ha, sa kabila lang yan, sabi ni Leandro, hawak ang balikat ng bata. Kasama si Ma'am Eliana. Opo, masayang sagot ni Noah. Lumapit si Miss Eliana sa popcorn stand kasama si Noah. 1 minuto, 2, 3, oglingon ni Miss Eliana matapos kunin ang popcorn. Wala na si Noah. Nanlaki ang mata niya. Noah, tawag niya. Mabilis na lumingalinga. Noah, nasaan ka? Bumalik siya kay Leandro, halos tumatakbo. Sir Leo, wala si Noah. Parang binuhusan ng yelo ang likod ni Leandro. Anong ibig mong sabihin wala? Kanina lang po nandito, tapos biglang hindi ko po alam. Nagtaas lang po ako ng popcorn. Huwag kang sisihin, mabilis na sabi ni Leandro. Pero nanginginig na ang boses. Hanapin natin. Nawala ng kulay ang mundo sa paligid. Ang ingay ng perya, naging tunog ng panganib.
Si Selena, nung narinig ang balita, napasigaw ng walang kontrol. Noha! Sumigaw siya. Tinutulak ang mga tao. Noha! Anak! Lapit-lapit si Tess Pineda. Halos umiiyak din. Selena, huminga ka. Hanapin natin. Tawagin natin ang barangay. Tumakbo si Kiko papunta sa mobile police outpost sa plaza. Ilang minuto lang, dumating si PO1 Jomar Alcantara. Bata pang pulis pero mabilis kumilos. Sir Villarosa, tanong ni PO1 Jomar. Saan huling nakita ang bata? Bandang popcorn stand. Sagot ni Leandro. Pinipigilan ang pagyanig ng dibdib. 6 or 7 years old, nakakap na pula. Tumamo si Jomar at nagbigay ng utos sa mga kasamang tanod. Isara ang mga exit ng plaza. Maghiwa-hiwalay, i-check ang bawat sulok. Si Miss Eliana nanginginig, umiyak na. Kasalanan ko po. Hindi, sabi ni Leandro. Mas malakas na ngayon. Hindi mo kasalanan. Hindi aksidente to. Napatingin siya kay Selena. May tao, pabulong niya. May gumawa nito. Napatigil si Selena at doon bumalik sa kanya ang takot na matagal na niyang kinagat. Sir, sila na po. Lumapit si ata ni Roldan, hawak ang phone. Leo, may unknown number na tumatawag sa akin. Kinuha ni Leandro ang phone at sinagot. Hello? Isang pamilyar, malamig na tawa ang sumagot. Kuya, boses ni Dario, parang nanunuot. Huwag kang mag-alala, safe ang bata. Parang bumagsak ang langit sa dibdib ni Leandro. Dario, halos umungol siya. Nasaan siya? Hindi mo kailangang magtanong ng marami. Kalma ang boses ni Dario, parang nag-uusap lang sila tungkol sa negosyo. Kailangan ko lang ng pirma mo, isang deed of sale at cash, then ibabalik ko siya. Wala kang karapatan. Nanginginig na si Leandro, pero pilit tumitindig. Karapatan? Tawa ni Dario. Ikaw ba? Laging ikaw ang may karapatan sa lahat. Ngayon, ako naman. Bumaba ang tawag. Parang may apoy na pumitik sa mata ni Leandro. Pero hindi ito bulag na galit. Galit itong may halong takot para sa isang batang hindi niya kadugo. Pero tila ngayoy, parang bahagi na ng pangakong hindi niya tinakasan. Nasaan siya? Tanong ni Selena, desperado. Hawak ang braso ni Leandro. Hahanapin natin, sagot ni Leandro. Diretso. Hindi ko siya ibibigay sa kanya. Sumunod ang mga oras na parang bangungot. May clue si PO1 Jomar mula sa isang vendor. May SUV daw na umalis papunta sa lumang bodega malapit sa palengke. Tumakbo si Leandro kasama si Jomar, si Kiko at 2 tanod. Si Selena at Tess ay naiwan sa outpost, halos hindi makahinga sa takot. Pagdating nila sa bodega, amoy kalawang at lupa, madilim ang loob. Dahan-dahang pumasok si Leandro, hawak ang flashlight ni Kiko. Noah, tawag niya. Boses na nanginginig pero matatag. May mahinang singhot sa sulok. Tito Leo, nakita niya si Noah. Nakagapos ang kamay sa isang upuan. Nanginginig, may luha sa pisngi pero buhay. Anak, mahina niyang sabi. Lumapit agad. Pero bago pa siya makagalaw ng husto, lumitaw si Dario mula sa anino. Hawak ang baril, nakatutok kay Leandro. Isang hakbang pa at dito na tumatatapos. Malamig na sabi ni Dario. Tumigil si Leandro. Huminga ng malalim. Sa gilid, sumenya si PO1 Jomar sa mga tanod na pumwesto. Dario, kalmado, ngunit mabigat ang tono ni Leandro. Bitawan mo siya, bata yan. Bata? Hindi mo naman kilalang dati. Umismid si Dario. Ngayong may pangako si Camille, bigla kang naging santo? Hindi sumagot si Leandro sa pangungutya. Sa halip, tinitigan niya ang kapatid, hindi na bilang kaaway lang kundi bilang taong nalulunod sa sariling inggit. Kung pera ang kailangan mo, tutulungan kita, sabi ni Leandro. Pero hindi ganto. Tumawa si Dario, nanginginig ang baril sa galit. Ayoko ng tulong mo. Ayoko ng awa mo. Hindi awa to, sagot ni Leandro, mas lumalim ang boses. Pamilya tayo, Dario. Pero hindi kita papayagang sirain ng inosente para lang umangat ka. Nagkislap ang mata ni Dario. Parang may sandaling humina. Pero agad itong napalitan ng poot. Pirma muna. Hindi umatras si Leandro. Hindi. Sa iglap na iyon, bago pa makaputok ang baril, sumugod si PO1 Jomar sa gilid. 2 tanod ang sumabay. Nagkagulo. Tumilapon ang baril. Sinunggaban si Dario at pagpupumiglas nito, napasigaw si Noah sa takot. Wag po! Wag po! Tumakbo si Leandro kay Noah. Mabilis na pinanggal ang tali. Kinarga niya ang bata. Mahigpit. Parang takot siyang mawala ilit.
Okay na, bulong niya sa tainga ni Noah. Andito na ako. Humagulgol si Noah at yumakap sa leeg ni Leandro. Akala ko po, di na po kayo babalik. Babalik ako, sagot ni Leandro. Nangingilid ang luha. Hindi kita iiwan. Sa labas ng bodega, dumating si Selena at halos gumuho nang makita ang anak. Tumakbo siya, kinuha si Noah sa yakap ni Leandro at humagulgol na parang naibalik ang kaluluwa niya. Anak ko, tahimik si Leandro sa tabi. Nanginginig pa rin ang kamay. Sa harap niya, nakaposas si Dario. Galit ang tingin pero wasak ang dignidad. Hindi pa tapos to, sumisinghal na sabi ni Dario habang inilalayo ng pulis. Tumayo si Leandro, humarap sa kapatid. Tapos na, Dario, sagot niya, mabigat pero malinaw. Hindi ko nahahayaang ulitin mo to. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Camille, naramdaman ni Leandro na may bagong dahilan ang pagtayo niya. Hindi para takasan ng sakit, kundi para protektahan ang buhay na iniwan ng kabutihan ni Camille sa mundo. Pagkatapos ng gabing iyon sa bodega, parang nagkaroon ng puwang ang hangin sa dibdib ni Leandro. Hindi dahil gumaan agad ang lahat, kundi dahil malinaw na sa kanya na hindi na siya pwedeng bumalik sa dating katahimikan. Sa harap ng pulisya, sa harap ni Selena, at higit sa lahat sa harap ni Noah, may ginawa siyang desisyong hindi na niya pwedeng itanggi. Pipiliin niyang tumayo. Kinabukasan, maaga silang umuwi sa Maynila. Hindi na nagtagal si Selena sa Batangas. Takot pa rin siya sa mga pamilyar na kalsada na dati pinag-abangan ng mga nananakot. Si Noah naman, tahimik sa biyahe. Nakadikit sa bintana habang tinitingnan ang mga punong dumadaan. Pero hindi na tulad ng dati na masigla. Panapanahon, tumitingin siya kay Leandro sa harap. Parang sinisigurong totoo pa rin ang presensya nito. Pagdating nila sa Quezon City apartment, sinalubong sila ng guard sa lobby na si Kuya Armand Reyes. Matipuno pero mabait ang mukha. Good evening, Ma'am Selena. Sir Villarosa, okay lang ba kayo? Tanong niya. Seryoso ang tono. Kumango si Leandro. Mas magiging okay kami dito. Siguraduhin mo lang na walang makakapasok kung hindi ko pinapapasok. Opo sir, kahit anong mangyari. Umakyat sila. Si Selena pagpasok sa unit, parang huminga ng maluwag sa unang beses matapos ang ilang araw na puro takot. Sir, hindi ko alam paano niyo pa kami kayang tulungan. Mahina niyang sabi habang inayos ang sling bag. Baka po napapahamak na rin kayo dahil sa amin. Hindi kayo ang dahilan ng gulo. Sagot ni Leandro, diretsyo, ngunit mahinahon. Ang dahilan ay yung mga taong gustong manakit. At hindi kita sasabihang magtago habang buhay. Tumingin si Selena sa kanya. May luha sa mata. Pero kapatid niyo po yun. Kapag ginawa mong sandata ang isang bata, hindi mo na pwedeng gawing dahilan ang pagiging kapatid. Malamig niyang sagot, pero hindi galit. Pagod. Si Dario ang pumili ng landas niya. Tahimik si Noah sa gilid ng sofa. Dahan-dahang lumapit si Tia Nena na dumating bago pa sila. Dinala siya ni Mikael para tumulong mag-alaga. Ay apo, malambing na sabi ni Tia Nena, lumuhod sa harap ni Noah. Nako, ang payat mo. Halika, may lugaw ako dito ha. Tumingin si Noah kay Selena parang humihingi ng pahintulot. Tumango si Selena. Opo, mahina niyang sagot kay Tia Nena. Salamat po. Habang kumakain si Noah, lumapit si Leandro sa bintana at tumawag kay Dr. Enzo Villarreal, pulmonologist na matagal niyang consultant sa foundation. Doc Enzo, sabi niya sa phone, may batang kailangan ko ipatingin. May asthma daw. Gusto ko siya mafita mo agad. Send him over tomorrow morning. Mabilis na sagot ni Doc Enzo. I'll clear my schedule. Salamat. Pagbaba niya ng tawag, naroon si Yvette sa pintuan. May hawak na folder at laptop bag. Halatang galing office. Sir Leo, bungad niya. Halatang pagod pero firm. May mga reporters na nagtatanong. May kumalat na balita sa Batangas na nahuli si Dario sa kidnapping attempt. Hindi pa nila alam details, pero you'll be asked. Ano sinabi mo? Tanong ni Leandro. Wala pa, sagot ni Yvette. I told them it's a family legal matter, ongoing investigation. Pero sir,
Once lumabas na may bata, may babae, lalabas yan sa narrative. Kailangan natin ng stand. Tahimik si Leandro saglit. Tumingin siya kay Noah na nakaupo sa mesa. Tahimik na humihigop ng lugaw ni Tia Nena. Parang batang takot pa ring umalis ang mundo. Ang stand ko, sagot ni Leandro. Protektahan sila. Kahit anong sabihin ng media. Napabuntong hininga si Yvette. Pero ngumiti ng bahagya. Copy sir, I'll handle the noise. Sumunod na umaga, dinala ni Leandro si Noah sa klinik ni Doc Enzo sa Quezon City. Kasama si Selena at Tia Nena. Sa waiting area may mga laruan at books. Si Noah, kahit tahimik, napangiti nang makita ang maliit na rocket ship puzzle sa mesa. Tito Leo, bulong niya, pwede ko po laruin? Oo, sagot ni Leandro. Umupo sa tabi niya. Gusto mo ba ng racket? Opo, sagot ni Noah, masigla ng kaunti. Sabi ni Mama Camille, pangarap daw po ng mga bata ang lumipad sa taas para makita kung gaano kalaki ang mundo. Napangiti si Leandro. Pero sa likod ng ngiti, may kirot. Camille, hanggang dito, ikaw pa rin ang gumagabay sa kanya. Lumabas si Doc Enzo, nakaputing coat, maaliwalas ang mukha. Noah Rosales? Tumayo sila. Sa loob ng consultation room, pinakinggan ni Doc Enzo ang baga ng bata, tinanong ang history at nagbigay ng bagong nebulizer plan. Si Selena, umiyak na parang natanggalan ng bato sa dibdib. Doc, sabi ni Selena, ang tagal ko pong kulang sa pambili ng gamot. Minsan, pinipili ko na lang kung bibili ng bigas o inhaler. Tinapik ni Doc Enzo ang balikat niya. Hindi na natin yan pipiliin. We'll enroll him sa Foundation Health Program ni Sir Leandro. Lumabas sila na mas magaan ang aura. Sa hallway, nagpaalam si Doc Enzo kay Leandro. Leo, sabi nito, mababa ang boses. Mabuti kang tao, pero wag mong kakalimutan din sarili mo. Ha? Tumango si Leandro. Sinusubukan ko, Doc. Pagbalik nila sa apartment, may meeting agad si Leandro sa foundation office. Dinala niya si Selena roon para kausapin ang HR manager, si Miss Palmira Go. Istrikta, laging naka-blazer, pero may puso para sa mga taong tunay na nangangailangan. Miss Selena Rosales, formal na sabi ni Miss Palmira habang tinitingnan ang resume ni Selena. May experience po kayo sa community work? Opo, sagot ni Selena, halatang kabado. Nag-volunteer po ako dati sa evacuation center sa Albay, tapos sa Batangas, tumutulong po ako sa barangay health program. Hindi po diploma ang dala ko, pero marunong po akong makinig sa tao. Tumingin si Miss Palmira kay Leandro, parang nagtatanong kung sure ta ba dito. Tumango si Leandro. Mabuti, sabi ni Miss Palmira. Palmira sa wakas. We need someone na hindi lang marunong sa papel, kundi marunong sa tao. I can start you as community coordinator or probationary. Nanlaki ang mata ni Selena. Talaga po? Oo, sagot ni Miss Palmira. But you'll work hard. Walang special treatment. Ngumiti si Selena. Nangingilid ang luha. Kahit po araw-araw gagawin ko. Paglabas nila sa opisina, parang hindi makapaniwala si Selena. Hawak niya ang appointment slip na parang ticket sa ibang buhay. Sir, mahina niyang sabi kay Leandro habang nasa elevator. Hindi ko po alam paano kayo naging ganito sa amin. Hindi ako ganito dati, tapat na sagot ni Leandro. Pero may taong nagturo sa akin. Saglit siyang napatingin sa kisame. Si Camille. Napatango si Selena at sa mata niya, may pag-unawa na hindi na kailangan ng maraming salita. Sa gabing iyon, bumalik si Leandro sa apartment na may dalang groceries at bagong study lamp para kay Noah. Inabutan niya ang bata na nakaupo sa sahig. Nagdudugtong pa rin ang rocket puzzle. Uy, astronaut, biro ni Leandro. Napatingin si Noah, napangiti. Tito Leo, natapos ko na po halos. Kulang na lang po yung nose. Eto. Inilabas ni Leandro mula sa bulsa ang huling piraso na tinago niya kanina sa klinik. Pilyong ngiti sa muka. Kawawa yung racket mo kung wala to. Napatawa si Noah, mas malinaw ng kaunti ang tawa kaysa mga nakaraang araw. Salamat po. Sa kusina, naroon si Selena, nagluluto ng tinola gamit ang manok na binili ni Leandro. Si Tia Nena naman, nag-aayos ng mesa. Parang matagal ng bahagi ng bahay ang lahat. Umupo si Leandro sa sofa. Inagmamasdan sila. Noon,
Ang bahay niya ay puno ng katahimikan at relos na umiikot sa kalungkutan. Ngayon, may tunog ng kutsara, may amoy ng sabaw, may batang tumatawa sa puzzle. Hindi pa niya alam kung anong pangalan ng nararamdaman niya. Hindi pa ito kapalit ng nawala, pero may init na bumabalik sa lugar na matagal niyang ginawang libingan. At sa loob ng katahimikan ng gabi, sinabi ni Leandro sa sarili, hindi niya hahayaang maging iisang trahedya lang ang kwento ng buhay niya. Pagkatapos ng nangyari sa puntod at ng pagdukot, ito na ang simula ng pag-angat. Para sa kanya, para kina Selena at Noah, at para sa pangakong iniwan ni Camille na hindi niya tatalikuran. 2 taon nang lumipas na parang dahan-dahang ulan. Hindi biglang humuhupa ang sakit, pero unti-unting hinuhugasan ang bawat araw. Sa bagong bahay nila sa Antipolo, ang hangin ay mas malamig kaysa sa lungsod. May mga puno sa paligid, may kalayuan ng kapitbahay, at tuwing umaga, may amoy ng basang lupa na pumapasok sa bintana. Ito ang klase ng lugar na dati pangarap lang ni Leandro at Camille noong buhay pa siya. Tahimik, malayo sa ingay, parang may espasyo para huminga ang puso. Sa likod ng bahay, may maliit na studio na amoy kahoy at bagong pintura. Nandoon si Noah, 9 na taong gulang na, nakaupo sa low table na may nakakalat na lapis at bond paper. Naka-headset siya, pero hindi music ang pinapakinggan. Mga tunog lang ng ibon at hangin. Paborito niyang background habang nagdo-drawing. Tingnan mo to, Papa. Bigla niyang sigaw mula sa studio, walang kahirap-hirap nang lumalabas ang salitang matagal na niyang iniingatan sa dibdib. Tumakbo siya palabas. Hawak ang papel na may drawing ng bahay na may hardin at malalaking bintana. Nasa teras si Leandro. May dalang tasa ng kape, nakasuot ng simpleng gray shirt. Hindi na siya yung lalaking halos hindi makatingin sa araw. May lungkot pa rin sa mata, oo, pero hindi na siya lumulubog doon. Nakikinig na siya sa mundo. Ano yan? Tanong niya, nakangiti. Invented ko po, proud na sabi ni Noah. Bahay sa bukid, may ganito pong garden. Tapos dito po yung parang racket room ko. Napatawa si Leandro ng mahina. Racket room? Opo, tumango si Noah. Pag lumaki po ako, gagawa po ako ng mini rocket ship. Sabi ni Mama Camille noon, proud daw po siya sa mga batang may pangarap. Sandaling nanahimik si Leandro. Hindi masakit na katahimikan. Yung uri ng katahimikang parang paginga sa alaala. Inabot niya ang ulo ng bata. Marahang hinaplos ang buhok. Proud din ako sa iyo, sabi niya. At sure ako, proud si Mama Camille. Sa may gate, dumating si Kuya Gabo Lacerna, architect at matagal ng kaibigan ni Leandro mula pa sa college. May dalang roll ng blueprint at tape measure, naka-hard hat pa rin kahit casual ang suot. Hoy boss! Sigaw ni Kuya Gabo habang papasok. Nandito na yung final layout ng studio. May extra window tayo dito para mas maliwanag sa drawing area ni Noah. Gabo, salamat, sabi ni Leandro. Tumayo at kinamayan siya. Ikaw talaga, reliable. Siyempre, para sa future astronaut natin. Kumindat si Kuya Gabo kay Noah. O ano, Noah, approve ba? Approve po, sagot ng bata, tumatawa. May bintana po sa gilid, di ba? Oo, para makita mo yung bundok. Ngumiti si Gabo, tapos tumingin kay Leandro. Ang layo na ng narating mo, tol. Dati, di kita mapangiti. Hindi sumagot agad si Leandro. Tumipig siya sa mga puno sa ibaba ng teres. Parang nakikita roon ang lumang sarili. May mga araw na mahirap pa rin, tapat niyang sabi. Pero mas mahirap palang mamuhay na ayaw mo nang mabuhay. Tumango si Kuya Gabo, hindi na nagbiro. At least na yon, may dahilan ka na araw-araw. Sa loob ng bahay naroon si Selena, naka-blazer kahit Sabado, kasi galing siya sa TESDA Training Center. 2 taon siyang nag-aral ng community development at admin work, mula sa gabi hanggang weekend, habang pinagsasabay ang trabaho sa foundation. Ngayon, full-time supervisor na siya sa outreach arm ng Villarosa Foundation. Hindi na nanginginig ang boses niya kapag may meeting. Hindi na siya nagtatago ng tingin. Pagpasok niya sa sala, bumungad ang diploma at certificate na bagong frame sa pader. Si Tia Nena ang nag-aayos nito. Proud na proud. Ay anak, tingnan mo. Parang graduation wall mo na. Sabi ni Tia Nena
habang naghahain ng merienda. Hindi na kita makilala, Selena. Bigla kang naging bossing? Ngumiti si Selena, nahiya pa rin kahit mas matatag na. Tia, kayo rin po kasi eh. Kayo yung hindi ako pinabayaan kahit takot na takot ako noon. Sa kusina, may pumipitik na kettle. Sel, may meeting ka ba bukas? Tanong ni Leandro habang pumapasok, hawak ang phone. Opo, sagot ni Selena. Nasa Albay po kaming next week, sir. May bagong batch ng single moms na i-assist. Pero okay na po, ready na team. Good, tumango si Leandro. Let me know kung kailangan mo ng support. Hindi lang funds, tao rin kung kailangan. Nararamdaman ko na po yung suporta kahit di kayo magsalita. Malambing pero simple niyang sagot. Hindi romantikong patama, pasasalamat na lang na totoo. Minsan isang linggo, pumupunta si Leandro sa therapy na inirekomenda ni Tia Nena at Attorney Roldan. Sa maliit na klinik sa Katipunan, nakaupo siya sa tapat ng therapist na si Dr. Ramil Uson. Bagong pangalang hindi pa naging parte ng gulo nila noon. Tahimik ito, marunong makinig. Leandro, sabi ni Dr. Ramil sa session na yon, anong nararamdaman mo kapag tinatawag ka ni Noah na Papa? Napangiti si Leandro, halos nahihiya pa rin sa tanong. Parang may parte sa akin na natatakot, kasi hindi ko alam kung deserve ko. Deserve is not a feeling, mahinahon na sagot ni Dr. Ramil. Deserve is a choice ng taong nagbibigay. Pinili ka ni Noah at pinili mo rin siya araw-araw. Huminga si Leandro ng malalim. Naisip niya ang lalaking dati na halos hindi kayang humawak ng bagong buhay dahil takot siyang may mawala ulit. Siguro, sabi niya, ang pinakamahirap pala ay magpatawad sa sarili. Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit para magtatuloy, sagot ni Dr. Ramil. Kailangan mo lang dalhin ito nang hindi ka nito binubuhat pababa. Paglabas ni Leandro ng klinik, hindi siya masaya na parang walang problema, pero may liwanag sa paraan ng paglakad niya pauwi. Parang alam na niya kung ang lungkot ay bahagi ng pagmamahal, hindi kalaban ng buhay. Sa Foundation Office, pinangalanan ni Leandro ang malaking scholarship program sa asawa niya, Camille Scholarship for Single Mothers. Kasama sa launching si Sister Maribel de la Cruz, isang madre na matapang umalalay sa mga evacuee noon pang panahon ng bagyo sa Bicol. Siya ang naging partner ng foundation sa mga provincial outreach. Leo, sabi ni Sister Maribel matapos ang ribbon cutting, kung nasaan man si Camille, siguradong nakangiti siya ngayon. Ito yung uri ng biyayang iniwan niya sa mundo. Tumingin si Leandro sa stage na may banner ng ngiti ni Camille. Hindi na siya nauupos sa sakit kapag nakikita ang mukha nito. May kirot, oo, pero may pasasalamat na mas malaki. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapasalamatan. Mahinang sagot niya. Sa bawat nanay na natutulungan mo, nagpapasalamat ka na, sabi ng madre sabay tapik sa balikat niya. Sa likod, may mga bulungan pa rin. Siyempre, may reporter na nagtanong kung anak ba ni Leandro si Noah. At may mga vlog na nagpaikot ng kung ano-anong kwento. Pero natutunan ni Leandro na hindi niya kailangang ipaliwanag ang lahat sa mundo. Kung duda sila, hayaan. Sabi niya kay Yvette minsang nag-usap sila sa koridor. Di ko naman ginagawa to para sa palakpak. Napangiti si Yvette, proud na proud. Finally sir, yan ang tunay na PR, yung totoo kang tao. Sa gabi, sa rooftop ng bahay sa Antipolo, malinaw ang langit, may konting lamig, may amoy ng ilang-ilang na itinanim ni Selena sa gilid ng hagdan. Nasa duyan si Noah, hawak ang sketchpad, nagdodrawing ng mga bituin na may maliliit na pangalan sa tabi. Papa, mahina niyang tawag habang hindi tumitingin, parang takot masira ang sandali. Pwede po ba? Huwag na po kitang tawaging tito? Nagulat si Leandro, pero hindi siya umiwas. Umupo siya sa tabi ng bata, nakatingala sa langit. Bakit? Mahinahon niyang tanong. Kumagat sa labi si Noah. Kasi pag sinasabi kong tito, parang bisita lang po kayo sa buhay ko. Pero pag sinasabi kong papa, parang nasa bahay po kayo sa puso ko. Nanlaki ang mata ni Leandro. Hindi siya nakapagsalita agad.
parang may tumama sa kanya. Hindi suntok kundi yakap na matagal niyang inaasam pero hindi niyang hinihingi. Hindi ko po kayo papalitan kay Mama Camille. Mabilis na dagdag ni Noah, natatakot. Pero kayo po yung nandito. Kayo po yung bumabalik. Naluha si Leandro. Tumango siya ng dahan-dahan. Saka hinila ang bata sa yakap. Pwede, pabulong niyang sagot. At salamat dahil pinili mo ako maging papa. Humagulgol si Noah pero may tuwa sa luha. Sa ibaba, nakatanaw si Selena, tahimik na umiiyak din. Hindi siya lumatit, hinayaan niya ang dalawang puso na magtagpo sa sarili nilang oras. Sa gabing iyon, hindi nabura ang alaala ni Camille pero may bagong sugat na tuluyang nagsara at sa lugar nito may pagmamahal na hindi na natakot huminga. 5 taon na mula nang mawala si Camille at sa unang pagkakataon, hindi na gumising si Leandro na parang may bato sa dibdib. Hindi ibig sabihin nun na wala ng kirot. May mga umagang sumasabit pa rin ang alaala sa pagitan ng hinga niya. But it no longer owned him. Ngayon, kasama na ito sa buhay na natutunan niyang ipagpatuloy. Madaling araw pa lang ay gising na si Noah. 11 taong gulang na siya. Mas matangkad na, mas malinaw na ang mata. Pero may parehong lambot ng batang minsang humikbi sa lapida. Nasa sala siya, naglalagay ng huling kulay sa drawing na ilang linggong niyang tinapos. Isang bahay sa bukid, may malawak na hardin, may maliit na greenhouse sa gilid at sa likod ay silweta ng Tagaytay Ridge. Papa, bulong niya nang makita si Leandro sa hagdan. Tapos na po. Lumapit si Leandro, nakasuot lang ng puting polo. May hawak na thermos ng kape. Anong tapos na? Astronaut. Inangat ni Noah ang bond paper. Ito po yung pangarap niyo ni Mama Camille, di ba? Yung farmhouse? Napatigil si Leandro. Matagal na niyang ikinuwento kay Noah ang Tagaytay dream nila ni Camille. Yung bahay na may malalaking bintana, tahimik na bakuran. Lugar para sa mga taong gustong magsimulang muli. Hindi niya inaakalang itatanim ni Noah iyon sa sariling pangarap. Ang ganda, mahina niyang sabi. Saan mo to naalala? Nung nasa roof tayo dati, sagot ni Noah. Sabi niyo po, gusto niyo pa rin siyang matupad. Kaya, baka pwede ko po siyang tulungan. Hinaplos ni Leandro ang likod ng bata. Matutulungan mo. Pero ang pinakaimportante, sarili mong pangarap ang buuin mo ha? Ngumiti si Noah. Kasama po to sa pangarap ko. Kasi gusto ko pong may lugar si Mama Camille sa buhay natin. Sa kusina, naroon si Selena. Naka-plain linen dress na kulay cream. Simple pero may dignidad na parang hindi natakot sa mundo. Siya na ngayon ang Provincial Operations Head ng Foundation. Madaming Aplan barangay ang napuntahan. Madaming nanay ang nahawakan ang buhay dahil sa programang pinangalan kay Camille. Alis na tayo? Tanong niya habang inilalagay sa eco bag ang kandila at maliit na bouquet. Tumango si Leandro. Oo, dumaan muna tayo sa bakery. Sabi ni Tia Nena, gusto niyang may pandesal tayo pagbalik. Nag-message na po siya, Papa. Singit ni Noah. Sabi niya magdasal daw po ako ng maayos ha. Napangiti si Selena. Ayan, bantay sarado nga kay Tia Nena. Sa Manila Memorial Park, iba na ang pakiramdam ni Leandro. Dati, bawat pagpasok nila rito ay parang paghakbang sa malamig na hukay. Ngayon may halong lungkot at pasasalamat, parang pagbalik sa isang lugar na masakit pero minahal. Sa gate ng section, sinalubong sila ni Kuya Buyet. Mas maputi na ang buhok nito kaysa dati, pero ganun pa rin ang ngiti, malapad at totoo. Ay, Sir Leo, Selena, Noah, masiglang bati niya. Buti naman at bumalik kayo, 5 taon na pala, no? Oo, Buyet, sagot ni Leandro, nakipagkamay. Kumusta ka? Eto, buhay pa rin. Tumawa si Buyet, tapos tumingin kay Noah. Ikaw ha, ang laki mo na. Dati umiiyak ka lang dito. Ngumiti si Noah ng mahiyain. Hindi na po ako umiiyak, Kuya Buyet, pero namimiss ko pa rin po siya. Normal yan, sabi ni Buyet. Sabay tapik sa balikat ng bata. Yung miss, ibig sabihing mahal. Sa di kalayuan, naroon si Aling Cora sa maliit niyang pwesto ng kandila. Nakita niya sila at agad yumapit, hawak ang 3 kandila. O heto, sabi niya, para kay Ma'am Camille, libre na, matagal ko na kayong inaasahan. Aling Cora, salamat, mahina ngunit taos-pusong sabi ni Selena. Nako, ang saya ko tuwing nakikita kong bumabalik kayo.
Tumingin si Aling Cora kay Noah. Dati, umiiyak kayo sa sakit. Ngayon parang ibang klase na ang dala nyo. Parang pag-asa. Hindi nakasagot si Leandro. Nilunok lang niya ang bigat na tumataas sa lalamunan. Nang humarap sila sa puntod ni Camille, bumagal ang oras. Malinis ang marmol. May bagong palitada pa sa gilid. Umupo si Selena sa kaliwa, tahimik, nakapikit. Si Leandro naman, nakatayo sa harap, hawak ang lililil. Si Noah, sa gitna, mas tumapang na ang tindig kaysa dati. Inilapag ni Leandro ang puting lilis sa lapida. "Hi Cam," mahina niyang sabi. Parang kinakausap lang ang hangin. Pero alam niyang may naririnig sa puso niya. 5 taon na. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ulit ang bawat salitang hindi ko nasabi noon. Suminghot siya, pero hindi na siya nalulunod. "Sorry kung iniwan kita sa oras na kailangan mo ako. Sorry kung natakot akong harapin ang mundo na wala ka. Ang tagal ko ring nagkulong sa sarili kong galit at guilt." Huminga siya ng malalim. "Pero salamat din. Sa kabutihang iniwan mo. Sa taong tinulungan mo. Sa batang umabot sa buhay ko dahil sa'yo. Hindi ko pinalital ang lugar mo, Cam. Dinadala kita araw-araw sa bawat pagpili ko ng tama." Sa tabi, tahimik na umiyak si Selena. Marahan lang. Lumuhod siya at hinawakan ang gilid ng lapida. "Camille," bulong niya, "salamat. Kung hindi mo ako nakita sa simbahan noon, baka wala na ako. Baka wala si Noah. Ang tulong mo, hindi lang pera. Pagkatao, hinubog mo ako maging nanay na di sumusuko. At hanggang ngayon, dala ko yung tapang na binigay mo." Nagpunas siya ng luha at numiti sa lapida. "Payapa ka na ha? Kami na ang bahala dito." Tumayo si Noah sa mga kamay niya. Hawak ang drawing na ginawa niya. Dahan-dahan niyang inilapat sa lapida. Sinang-ayunan ng maliit na bato sa ilalim para hindi liparin. "Hi Mama Camille," malinaw niyang sabi, walang hikbi pero may nanginginig na lambot. "Ito po yung drawing ng bahay sa Tagaytay na pangarap niyo ni Papa. Gusto ko pong itayo natin to para may lugar kayo sa kwento namin. At para may lugar din po yung mga nanay na katulad ni Mama Selena noon." Napatingin siya kay Leandro, parang humihingi ng kumpirmasyon. Tumango si Leandro, luhaan. "Itatayo natin." Ngumiti si Noah tapos yumuko sa lapida na parang nagmamano sa alaala. "Salamat po sa pag-alaga sa amin, kahit wala na kayo." Sa sandaling iyon, tahimik silang tatlo. Hindi ito katahimikang patay. Katahimikang puno. Puno ng alaala. Puno ng pagilom. Paglabas nila sa section, bumati ulit si Kuya Boyet. "Ingat kayo. Kita-kits ulit next year." "Oo," sagot ni Leandro. "At Boyet, salamat sa pag-aalaga rito." "Trabaho ko yan," sabi ni Boyet. Pero ngumiti ng mas malambot. Pero mas madali mag-alaga ng puntod kapag alam mong may buhay na binubuo ang mga bumibisita. Sa kotse, habang papaalis sila, napatingin si Leandro sa side mirror. Ang sementeryo ay unti-unting lumayo, pero ang pakiramdam niya, hindi siya umaalis na may daladalang bangkay ng nakaraan. Umaalis siya na may daladalang gabay. "Tagaytay na tayo," sabi ni Selena habang binubuksan ang mapa sa phone. Si Sister Maribel nag-confirm na rin. May mga single moms na gustong sumama sa retreat pilot. Ready na rin si Kuya Gabo. Dagdag ni Leandro, may initial plan na siya. Simple lang muna, pero maayos. Yung lugar na pwedeng maging tahanan ng pag-asa. Sa likod, nakasandal si Noah sa upuan. Hawak ang sketchpad. "Papa," mahina niyang sabi, "pag natayo na po yung bahay, pwede po ba akong magtanim ng sunflower sa garden?" "Pwede," sagot ni Leandro, nakangiti. "At ikaw ang bahala kung saan mo ilalagay." "Sa tabi po ng bench," sagot ni Noah. "Para pag may umiyak doon, may dilaw na makikita." Napatingin si Leandro kay Selena. Pareho silang natahimik sa magandang paraan. Sa labas, unti-unting pumapasok ang malamig na hangin ng Tagaytay Road. Sa loob ng sasakyan, may 3 taong nagdadala ng iisang alaala. Hindi para maging tanikala, kundi para maging tulay. At habang umaakyat sila sa kalsadang papunta sa pangarap na dati na putol, malinaw sa puso ni Leandro na ang pangako ni Camille ay hindi inililibing sa lupa. Nabubuhay ito sa kabutihang ipinagpatuloy
sa pamilyang nabuo, at sa bagong mundong binubuksan nila para sa iba.